Teksto po natin, awit 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Palain ng Diyos sa kanyang mga salita at hindi na kayo makaupo. Yan. So, pinatunayan lang ng Lord na yung kanyang salita ay totoo sa atin. Ganyan po ba? Na hindi siya nagkukulang sa lahat ng ating mga pangailangan. Isang magandang expression ng mga Pilipino. Na pag tinanong mo, kumusta ka na? Anong sagot? Kahit maraming problema, kahit may mga karamdaman, pero pag tinanong mo yan, okay lang, mabuti ko, mabuti naman. Pero dapat talaga yun ang sagot natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi alam natin meron tayong Diyos. Di ba? Na kaya all the time dapat okay tayo. All the time dapat maayos tayo, mabuti tayo dahil may Diyos na kumakalinga po sa atin. Amen po ba tayo dyan? Yun po yun. Dapat nasa isip po natin talaga yun na meron akong Diyos. Dahil pag sinabi kong okay ako, pag sinabi kong mabuti ako, talagang nasa isip natin, mabuti tayo. Okay tayo. Kahit may problema, okay tayo. Bakit may Diyos? Amen po? Amen. Sa lahat kasi alam natin na ang Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Ano man yung pinagdadaanan natin, may Diyos na tutubol sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya po, di ba? Kasi sa reality ng buhay ngayon, di ba? Ang tao, pag yung may mga tao pag mo, hindi totoo yung sinasabi nilang okay lang. Kasi marami silang hinahanap sa buhay. Yun lang yung sasagot nila, okay lang, pero sa totoo, hindi okay. Kaya sabi ko, dapat tayo, okay, totoo. Pag sinabi natin, totoo, okay tayo, totoo yun. Dahil nga may Diyos tayo. Pero yung iba, sabihin nila, okay, pero hindi naman talaga okay. Kasi marami pa silang hinahanap sa buhay. Tayo ba may hinahanap pa? Dapat wala na. Dapat wala na po. Diba kasi yung mga tao, diba, pag ang pakabagig nila, kulang. Kulang. Kahit nagsweldo, kulang. Kahit may pagkain, kulang. Diba? Eh dapat hindi po tayo gano'n. Dapat may iba po tayo. Kaya nga po nauso yung expression na sana all. Diba? Kaya sana all. Sana ako din merong ganyan. Sana yung mga gano'n. Di ba? Kasi nga po yung tao ngayon talaga, maraming tao na talaga walang kakontentuhan, walang satisfaction. Magpapapray ng trabaho. Pag nagkatrabaho, mga isang linggo lang o isang buwan, aalis na ulit, maghahanap na ulit. O diba? Kasi kulang, sabihin, kulang. Mantalik, pinag-pray yun eh. Paano magiging kulang ay pinag-pray na o di yung sagot ng Panginoon, di ba? Kaya tayo dapat talagang palaging okay. Kasi alam natin, kahit talagang kulang yan, may Diyos na sapat-sapat na nasa atin. Amen po ba tayo dyan? Amen. Makukontento, hindi tayo masasatisfy kung puro material na bagay ang hinahanap po natin. Diba? Kaya dati kulang kasi may hinahanap kang palagi. Yun po yun. Kaya para sa isip natin, kulang dati. O, dapat po, pagsikapan natin hanapin yung sinabi ng Lord kay Malta. Ano ba ang sabi ng Lord sa Lucas 10:41 to 42? Lucas 10:41-42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Verse 42, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen po. So yun po, ang pinili niya ngayong gabi. Yun po, nasabi, only one thing is needed. Na kapag ito daw yun nasa atin, hindi na to aalisin sa atin. Kung wala ka ng pagkukulang, nasa yun na lahat. Yun po yung topic po natin sa gabi ito. Ang topic natin, wala na. Yan. Kapag tinanggap po natin, kung tinanggap na natin ang Lord sa buhay po natin, po,
wala na po tayo dapat hanapin pa sapagkat Jesus is more than enough. Sabi nga sa Psalms 23 verse 1, Psalms 20, chapter 23, verse 1, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Amen po. nothing. Siya ba yung shepherd natin? Amen. O, ano sabi? I lack nothing. Wala na tayong kakailanganin pa, wala na tayong pangangailangan pa. Bakit daw po? What is the reason why we will lack nothing? Bakit talagang wala na tayong kakailanganin pag nasa atin ang Panginoon? Ano sabi yan sa bakit? Because we have been completed in Christ. Christ. Kompleto na tayo. Once sa finger cup natin ang Panginoon, kompleto na tayo. Basahin mga po natin sa Colossians 2:10. Brother Mark. Pala si Brother Mark. Kayo'y ganap na. Sa English po, ang sabi diyan, Colossians 2:10, and you are complete in Him. So, kompleto na daw po tayo sa pag nasa atin ang Lord, we are complete in the head. Who is it? Who is the head of all principalities and power? Siya po yung head sa lahat. Sa lahat, sabi ganyan, siya yung nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Yun ang nasa atin. Sa atin po ba? Amen. Kaya po, wala tayo natin pa kasi kumpleto na tayo. Kung nasa atin ang Panginoon, we are complete. Po, amen po. Yun po yung wala na tayong kulang, wala nang hahanapin. Lagi sabi natin, because the Lord is more than enough. Bakit po? Why is Jesus more than enough? Number 1, bakit daw po? He is the owner of the universe. Ano pa bang kakailangan mo? Nasa iyo yung owner ng universe. Di ko ba? Sabi sa awit 24 verse 1, Awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng nararoon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Amen. O kaya ba niya i-provide yung kailangan natin? Amen. Kasi siya yung may-ari ng lahat eh. Nasa atin siya, kasama natin siya, nakikita niya yung kailangan natin. Bakit hindi niya i-provide? Kayo bang mga magulang, pinag-provide niyo yung kailangan ng anak niyo? Hindi po ba? Ganun din ang ating ama, kasi ama natin siya eh. Diba? Na kaya niya po i-provide ang lahat. Hindi lang yun. Ano pa daw? Sabi sa Marcos 10:27, Sister Belen. Marcos 10:27. Tingnan sila ni Jesus. Tingnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero hindi sa Diyos dahil ang lahat ay posible sa Diyos. Amen. Hindi lang siya yung may-ari ng lahat, posible pa lahat ng bagay para sa Lord. Sabi niya, it is too hard for the Lord. Walang mahirap pa kanya. And all things are possible with God. Nasa atin yun. Ano panganganapin niya? Amen po ba? Amen. Yun lang, kung minsan, niya talagang naghahanap tayo ng wala. Sabi niya. So, kung meron wala, gusto mo meron ka. No? So, dapat hindi pa. Ano pa daw po ang sabi sa Filipos 4:19? Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya sa ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ubus pa ba yung kayamanan ng Lord? Sabi, hindi eh. O ano pa ba kailangan natin? Iba na. Pag humingi ka, o yung mga anak, pag humingi ba kayo sa magulang, may binibigay, wala. Ganun din ang tatay natin. Di po ba? Lalo na ang tatay natin. Kasi nga, yung kayamanan niya talagang hindi mauubos eh. Yun po yun. Ganun po tayo, kapalad. Amen po? Amen. Na nasa atin yung Diyos na yan, na kaya i-provide lahat ng kailangan natin. Ano lang ang kailangan natin gawin? Manatili sa Kanya.
Yun po yung importante, na nananatili po tayo sa ating Panginoon. Hindi yung kung kailan lang tayo may kailangan, saka lang tayo lalapit sa Lord. Eh pagka araw-araw po ba, nagpipray tayo? Amen. Kailangan po yun. Eh, may kailangan ka o wala, dapat nagpipray tayo. Pasasalamat. Kagaya ngayon, di ba? Puro pasalamat lang po dapat ginagawa natin. Pag nakita nyo na yung all-time feeling tayo, although kahit, dapat naman talaga araw-araw nagpapasalamat tayo. Pagising ka lang eh. Ano yung pagpapasalamat mo? Nagising ka. Masarap yung tulog mo. Walang naging aberya habang natutulog tayo. Gumising ka na may kalakasan, di ko dapat magpasalamat. Kahit makahiga ka pa, Lord, salamat, buhay pa rin ako. O di ko ba? Pag kayo mo salamat, Lord, malakas pa rin ako. O di ko ba? Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. Na para lang sa ganon, mapanatili po natin yung biyaya niya sa atin. Na siya ay sapat-sapat para sa atin. Number 2, ano pa daw po? Paano He is naging our sapat ang refuge Lord? and strength. He is our refuge and strength. Na kayo ng mga pinaghihinaan dyan. Yan, yung mga nakakalungkot yung nawawala kasi nanghihina. Eh, the more ka dapat na nagsusumiksik sa Lord, nanghihina ka na pala eh. Ba't ka palalayo? Amen. May problema ka pala eh. Ba't ka lalayo? Yun po yung nakakalungkot sa ibang anak ng Diyos. Nalilimutan nila kung gaano ka-powerful ang Diyos na nasa Kanya. Ito ba? Yung dapat, the more po tayo magsumiksik sa Lord, sabi sa awit 46 verse 1, Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at hanggang sa puno kung may kabuluhan. diba? Hanggang sa klolo eh. Na pag kailangan mo, nakahanda ang Lord, naghihintay lang siya doon sa kanyang throne of grace. Kumbaga, maghapon na ang Lord doon, hindi ka pa tumatawag, hindi ka pa naririnig yung boses mo. Matutulog ka na lang, hindi pa narinig ng Lord yung boses natin. Samantalang naghihintay ang Diyos. Diba? Sabi niya, handang sa klolo, kung may kabuluhan, kung may kailangan, eh lahat naman tayo may kailangan, di po ba? Kaya lang, bakit kung minsan di tayo lumalapit sa Lord, eh kaya ko to eh, marunong ako eh. Kaya pumapalpak po tayo kasi wala yung guidance sa ating Panginoon. Pero siya daw po yung kanlungan natin, siya yung lakas po natin. Siya yung nagbibigay ng lakas sa panahon ng ating kahinaan. At kung tayo po ay meron tingin natin, wala na tayong makasalanan, meron. Dahil siya yung kanlungan natin. He is our refuge. Po, siya po yung mahihinga na natin ng tulong kahit anong oras. Yung kanyang linya po ay hindi po nadi-disconnect. Hindi kagaya ng mga linya natin. O madalas disconnected. Hindi po ba? Pero ang linya ng Lord, saan yun? Makikita ang line ng Lord? Jeremiah 23 verse 3. Yan. Call unto me and I will answer thee. Hindi sinabi ng Lord, call unto me and wait for me. Sabi niya, parang I will answer thee. Even po, yun po yung tandaan po natin na ang Diyos laging handang tumulong sa atin para muli tayong halakasin, para muli tayo i-encourage, para maging matapang tayo harapin ang mga problema. Kasi yung problema, nandyan yan. Yung tao walang problema. Meron lahat. Kasi kung wala kang problema, magmamalaki ka. Yun po. Kaya pinapahintulot tayo sa problema para kailanganin natin ang Diyos. Amen. To test our faith na siya pa rin ang hahanapin mo. Hindi tatalikawan ka may problema ka na. Pagmamalaki sa Diyos yun. Dito ba? Nakala mo kaya mo. Hindi po. Wala tayong kakayanan ang Diyos na ang meron. Yun po yung dapat natin ginagawa na po na kahit daw po ang kaaway walang magagawa. Kahit gusto niya pabagsakin talaga tayo. Sabi nga, di ba ni Pablo, nalulugmok pero hindi nagtutumba ka pero hindi tuluyan nalulugmok. Ganun po. Bakit? May Diyos na aalalay sa iyo. Kasi sinabi mo lang, Lord, help. Andiyan ka agad siya. Di ba si Peter? Sabi na niya, Lord, malulubog na siya, di ko ba? Pero ano sabi na niya, Lord, help. Andiyan ka agad ang Lord. Ganun din po. Po, siya yung refuge natin and strength. Sabi sa Isaiah 25 verse 4, Isaiah 25 verse 4,
Ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ng mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan. Ikaw ang kanlungan sa panahon ng bagyo at tag-init, sapagkat ang paglusob ng mga malulupit na tao'y parang bagyo na humahampas sa pader. Hindi po ba? Napakaganda po nun. Ikaw ang kanlungan sa panahon ng bagyo at tag-init. Kahit bagyo siya, kahit tag-init siya, may kanlungan po tayo. Amen po? Ikaw yung, sabi, ikaw yung takbuhan ng mga dukha. Yung mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan, andun ang Lord na handa natin siya. He is more than enough talaga. Sabi nga daw, para daw, yung kung tayo ay kinakalaban ng demonyo, para siyang bumabangga sa pader. Alam niyo po yun? Di ba, babag, gano'n lang siya, tatalbog siya, hindi sa atin kasi ang Diyos yung kinakalaban niya once na tayo ay kinalaban niya. Kaya no match ang demonyo. Kahit ano, no match sa Lord. Basta nasa atin ang Lord. Yun po yun. Siguraduhin natin nasa atin ang Lord talaga. Amen po ba yan? And number 3, He is our Savior. He is our Lord and Savior. Amen po. Sabi nga sa awit 18 verse 2, Awit 18:2. Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Amen. Hindi ko ba napakadami, no? He is my rock, my fortress, my deliverer, my shield, my savior. So, ang pangapanganapin natin. Hindi ko ba? Nasa ating lahat. Nasa Diyos po natin na lahat-lahat po ng kakailanganin natin. Nandyan po ang ating Panginoon. Kayang-kaya niya tayong talingain sa lahat ng oras. Hindi lamang po sa buhay natin ngayon. Kasi kung buhay lang natin ito, ngayon ang inaasahan natin sa Diyos, wala eh. Pag namatay ka, wala na. Pero ang Diyos po natin, hindi lang sa buhay natin ngayon, hindi throughout eternity. Yun ang Diyos natin. Kaya nga Savior, dito pa. Tapos nakahanda po siya na tuluyan. Naghanda na siya before pa nagtutuluyan natin sa langit. So, anytime na dumating yung kamatayan sa atin or whatever yung rapture mauna, meron na po tayong bahay sa langit. Amen. Amen po ba yan? Amen. Sabi sa 1, 14, 2, and 3. Lahat na ng aking sama ay marami. Pupunta ako doon para maghanda kayo. Verse 3. Kapag naroon na ako at may paghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kaya wag na po tayo humanap ng ibang kandungan or kandungan. Salamat po. Ang kandungan nating lahat forever nating kasama ang Diyos at forever nating makakasama. He will come and save us. Yan po. To be with Him forever. That's why we need to be completely in Christ. Sabi nga, naging kompleto na tayo, no? Tinanggap natin ang Lord. Kaya dapat, ipinapamuhay natin yung kakumpletohan po natin. Yung kaganapan niya sa buhay natin, dapat napapamuhay po natin. Hindi natin nasasa isang tabi na tinanggap mo siya, pero namumuhay kang mag-isa. Dapat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Dapat pakita po natin na sa buhay natin na to, He is more than enough. Kayang-kaya niyang ibigay lahat ng ating pangangailangan. Yung wala na tayong hinahanap na iba sapagkat sa Kanya lang tayo umakasa ng lubusan. So, paano natin ipapakita yan? How to show that our Lord is more than enough. Paano natin ipakita? Number 1, Listen to Him when He speaks. kaya ngayon, nangungusap po ba ang Diyos sa inyo? Amen. Hindi po Sister Cora. Then, every time po tayo, mag-pray tayo. Ang Diyos po yung mangusap sa akin. Hindi po yung, kung ako lang yun, tao lang ako.
meticulous. Isipin po natin ang Diyos po. Kaya dapat nakikinig. Ano tayo makinig? Intently. Ano ba yung intently? Yung talagang nasa mga pumapasok, yung pinapakinggan po natin, pumapasok po sa loob natin. Curve them in our heart talaga. Papasukin po natin para na sa ganon na may pamuhay po natin. Kasi kung pinapakinggan mo na lumabas din dito, wala din effect yun sa buhay po natin. Kaya pakinggan po natin mabuti ang ating Panginoon, magsimula sa personal devotion po natin at sa mga ganito sa lahat ng mga spiritual gatherings ng sa Panginoon. Every time na may gawain, may word of God po yan. Pakinggan po natin yun. Amen po ba yan? Sabi nga sa Kawikaan 4:20-22. Kawikaan 4:20, aking anak, salita ko'y pakinggan mo. Paminig ko ang ipilig sa aking sinasabi. Verse 21, 12-22. Pabayaan ko wala sa paligid. Verse 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, bibigay ko ng sugat, kagalingan ng katawan. Hindi po ba, ang daming benefit ng salita ng Lord, kaya po hindi tayo basta umaattend lang ng gawain, pero hindi naman nakikinig. Marami pong ganyan, kahit sa church. Makikita mo na lakad, may kumakain, may natutulog, may kukwentuhan, may nagsa-cellphone. Dapat po, every time na may gawain, walang cellphone na hawak. Except yung may Bible talaga, na nandiyan talaga Bible, hindi yung nakikipag ano kayo sa mga friendly or whatever. Di po ba? Dapat po talaga, walang may hawak na cellphone every time may gawain po sa akin. Kahit sa church dapat, wala. Yun po yung tandaan po natin. At para po malamnam natin yung sinasabi, yung salita ng Lord talaga, na maintindihan po natin mabuti. Kaya nga intently dapat yung pakikinig po natin. Bakit? The Word of God gives us wisdom. Ano ba magiging matalino kung ayaw natin pakinggan yung salita niya? Dapat pakinggan po natin mabuti. Basta pag tayo nagbabasa ng Bible, dapat talagang pumapasok po yung binabasa po natin. Basta ganon, pag nag-pray tayo, tutugon ang Panginoon. Kukuha po ba natin yun? Sabi nga si Jeremiah 29:12-13. Mr. Robin. Pakibasa niyo po. Jeremiah 29, verse 12-13. Verse 12, kung magkagayon tatawag at manalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Verse 13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Amen. Di po ba? Kung lalapit tayo sa Lord, tawag tayo, mananalangin tayo, diringgin tayo. Pero dapat, pag siya nagsasalita, nakikinig tayo. Nakuha po ba natin yun? Amen. Kung di naman natin siya pinapakinggan, o hindi rin siya pakikinig sa atin, di ba? Kaya yun po yung tanda po natin. Pakinggan po natin mabuti ang Lord para nga sa ganun, pag siya po yung naman yung, pag tayo naman po yung tumawag sa kanya, tayo nakipag-usap, tutugon talaga siya sa akin. Yun po. Pwede ba sabi kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko. Tama yung puso paglapit natin sa kanya. He also uses men and women, katulad ng pastor natin, ng mga teachers, ginagamit po yan para maihirap yung salita ng Diyos. Dapat pakinggan po. Hindi yung pipili tayo ng teacher. Kaya po yan. Ano po ba yung dala ng teacher? Word of God po yun. Kaya dapat hindi po tayo mamili ng pagtutok po natin. Kahit sino pa dala ng Lord, basta talaga dala niya yung salita ng Diyos, pakinggan po. Amen po ba dyan? Amen. Kahit sino ginagamit ng Lord, tama. Basta tama. Kasi maraming gumagamit ng salita ng Diyos, pero hindi galing sa Lord. Kaya merong kamalian po. Kaya kung alam natin na tama,
yung sinasabi, yung salita ng Lord, talagang biblical talaga, nasa Bible talaga. Kaya importante may Bible tayo. Importante nag-take note tayo. Pero sigurado, sinabi ni Sister Cora talaga nasa Bible. So, ibig sabihin, ang Diyos yun ang usap-usap. O, dun po, lagi po natin, pakinggan po natin, pag ang Diyos na yung mangungusap po sa atin. And number 2, paano pa daw po tayo? Always thank Him. Ayan. Always thank Him. Be thankful always. Diba? Siya po yung nagsusupply, nagpupuno sa lahat ng kailangan natin. Sa every time na gusto natin may pangailangan tayo, siya yun, nagbibigay po sa atin. Kaya, dapat lang marunong tayo magpasalamat. Sabi sa Colossus 1:12-14. Colossus 1, verse 12 to 14. Verse 12, lagi kayo magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Amen. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng katiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Verse 14, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano yung isipin natin yung ginawa ng Panginoon, di ba ba? Dapat pa tayo sa ginawa ng Lord na kabutihan. Hindi eh. Pero ginawa niya yun dahil mahal tayo ng Panginoon. Eh dapat lang po magpasalamat po tayo palagi. Lagi natin pasalamatan yung kaligtasan na binigay sa atin. Kasi buhay ng Lord yun, yung kapalit nyo, hindi ko ba? Yung napatawad tayo, napalaya tayo, na dati nga sa kadiliman tayo, dinala mo tayo ngayon sa kaliwanagan, malaking bagay po yun. Ang Lord ang yung makakagawa nun. Di po ba? Pero pasalamatan po natin siya. At higit sa lahat, niyarapan niya tayo makabahagi sa kanyang mga pangako. Which is supposed to be, sa mga Israelites lang yan. Pero salamat sa Lord dahil nakasama tayo sa pinangakuan niya na makakarating sa kanyang kaharian. Diba? Kung tutuusin lang tayo, impyerno eh. Pero salamat sa Lord. Amen po. Amen. Salamat sa Lord at ginawa niya dahil pupunta tayo sa langit. Hindi po yung pakanatain natin na huwag po tayo mawawala. Dala tayo magsama-sama pagdating ng ating Panginoon. Kaya po, ano pa hanapin natin? Pero po, the Lord is more than enough. His grace is always sufficient for us. Di ba ba? Yung sabi niya kay Pablo, kung kailang kamahina ang Diyos, kalakas. Dahil dyan yung nagbibigay na kalakasan po sa kaya kailangan lang po natin, all we need to do is seek Him and give thanks always. Have a grateful heart always. So, huwag yung salamat lang pag may magandang bagay ka nakanggap. Nakagwala. Paano pag hindi ka pa natupod? At papasalamat pa tayo? Pasalamat pa rin tayo. Ang Diyos tumutubod. Baka yung sa prayer mo, no ang answer ng Lord. Or wait. Kaya lagi pasalamat pa rin po. Sabi nga sa awit 92 verse 1. Awit 92 verse 1 to 2. Verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Verse 2, pag-ibig niya mudas ay dapat itayan. Kung burang liwayway, sakit ng gabi ang katapatan niya kaya pinabag. Ito na buong maghapon, ibig sabihin. Pag bukang liwayway, inayag yung kanyang pag-ibig. Pagsapit ang gabi, yung katapatan niya naman, yung buong maghapon na yun, tinanggap mo yung katapatan ng Diyos, ipagpasalamat po. So, sabihin, maghapon, pagpasalamat sa ating Panginoon at isang mabuting bagay daw po ang magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi niya tayo pinagkukulang sa lahat ng bagay. Kaya, para wala na tayong hinapin pa. Para hindi na tayo maghanap pa ng iba. Yung panatilihin po natin yung pagiging matapat po natin sa Lord, yung pagiging matatag natin sa pananampalataya, at kapag-asa sa ating yun po yung ating pagsungkapan, mapanatili po sa atin na ang Diyos ay tapat. Kaya dapat matatag yung faith po natin. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng mga salitang naririnig po natin. Ito po yung ating
last verse of Colossians 1:23. Ano po dyan? Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at tatas sa inyong pananampalataya at huwag pabayaan wala ang pag-asa ng hulog ng magandang balita na inyong narinig. Kaya dapat pakinggan mabuti. Ano daw po yung dudot sa atin? Mabuting balita. Kaya po, itong gabi ito, narinig natin ibang patotoo, magpapatuloy po yung patotoo natin. Pinapasalamat po sa ating Panginoon na hindi niya tayo iniwan kahit kailan. At higit sa lahat, hindi niya tayo pinagkakaya. Amen po ba? Amen. Po. God be the glory at as well po. Tayo